Gaano kahalaga ang good habits? Sawa ka na ba sa mga ginagawa mo? Nakakaubos lang ng oras at nakikita mo ang sarili mo sa isang sitwasyon na hindi mo ginusto. Pero hindi mo alam kung paano ito mababago. Ngayon malalaman mo kung gaano kahalaga ang good habits na malaking tulong sa pag-aayos mo sa iyong kaisipan, kalusugan, kabuhayan, relasyon, at espiritual. Imagine kung ma-improve mo ang bawat aspeto ng buhay mo ng 1% bawat araw. Magbibigay ng malaking impact ito sa buhay mo. Hindi lang basta ito motivation, kundi gagawa tayo ng sistema at mga praktikal na pamamaraan para makamit mo ang iyong mga goal. Good and bad habits ay meron malaking epekto sa buhay natin tulad na lang ng pagkain ng unhealthy foods. Wala pa itong epekto sa simula at mararamdaman mo na lang ito pagdating ng panahon. The first law. Pag-aralan mo ang iyong ugali at obserbahan mo ang mga ginagawa mo sa bawat sitwasyon. Lahat ng pagbabago ay nagsisimula na maunawaan mo at malaman mo ang mga dapat mabago. Isa sa mahalagang malaman ang mga cues o triggers. Dito nagsisimula ang lahat sa paggawa ng isang bagay. Ito ang mga bagay na makikita ng iyong utak na makakapag-trigger sa desire mo na gawin ang mga bagay. Kadalasan ang ating kapaligiran ay mahalaga higit pa sa ating inaasahan. Isang primary care physician na nakaisip ng isang ideya sa isang hospital kasama ng kanyang mga kasamahan. Naniniwala siya na kaya niyang baguhin ang eating habits ng mga staff at visitors sa hospital, na hindi na kailangan manawagan pa. Kasama ang kanyang mga kasamahan, nag-aral sila ng 6 na buwan para baguhin ang choice architecture ng kanilang hospital cafeteria. Una nilang binago ay ang mga inumin. Ang lahat ng malapit sa cashier na inumin ay mga soda, pinalitan nila ito ng mga water bottle. At ganoon din sa loob ng kwarto. Pero available pa rin ang soda sa main fridge. Pero ang water bottle ay available na sa lahat ng lugar. Sa loob ng 3 buwan bumaba ang sales ng soda sa 11%. At ang water bottle naman ay tumaas sa 25%. Ganoon din ang ginawa nila sa mga pagkain. Walang nakapansin sa pagbabago pero napakalaking impact nito sa kanila. Karamihan sa mga gustong kumain ay hindi dahil gusto nila kundi yun ang nakikita nila. Isipin mo na lang sa inyong kusina may nakita kang pizza. Hindi ka naman gutom pero yun ang nakita mo kaya yun ang kakainin mo. Ganoon din sa good habits, depende kung nasaan ka at kung ano makita mo na cue o makakapag-trigger na gawin mo ang isang bagay. Ang kapaligiran ay nakakaapekto sa ating mga ginagawa. Kahit magkakaiba tayo ng gusto pero dahil sa ating kapaligiran nadadamay ang ating mga ginagawa. Ang problema kadalasan ng ating kapaligiran ay hindi naaayon sa mga cue o trigger na pwedeng makatulong sa ating good habits. Kung nais mo na makamit ang good habit, importante na mayayos mo ang iyong kapaligiran. Halimbawa na lang kung nais mo uminom ng maraming tubig, kailangan mo maglagay ng isang lalagyan ng tubig para madali mo itong mainom sa anuman oras mo gustuhin. Ayon sa pag-aaral, kapag nakafocus ka lang sa pagtanggal ng bad habit, mas lalo kang mahihirapan. Kaya kailangan mong may maipalit na good habit. At malaking bagay ang cues at trigger na mayayos mo. At kung gusto mo manalangin at magkaroon ng oras sa Panginoon, pwede kang magpatugtog ng worship songs at makinig ng video clips na makakapag-trigger ng iyong desire na makapanalangin at magkaroon ng oras sa Panginoon. Mas marami pang praktikal na paraan sa powerful habits. Abangan ang mga susunod na videos. Please subscribe.